Ang presidente at istriktong boss na hirap magtiwala sa ibang tao. Pag-aaring ng pamilya niya isa sa pinakamalaking real estate company sa bansa. Meet Nadine Abigail Infante, ang simple at magandang sekretary ni Nathan. Akalain mo ba ng simpleng dalagang ito ang bibihag sa natutulog na puso ng masungit na binata? Bago po tayo magpatuloy, pakilike ng ating video, pakiclick ng subscribe button, pati na rin ang bell icon para laging updated sa mga bagong upload. Meet Noel Nathaniel Eugene Montecillo, bunsong anak ng isa sa kanilang business tycoon sa bansa. Kasalukuyang president ng kanilang sariling real estate company. Matangkad, matipuno, at may maputi at makinis na kutis. Sa unang tingin nakakawig siya sa sikat na Chinese actor na si Dylan Wang. Kaya naman maraming babaeng napapalingon sa kanya sa tuwing naglalakad na siya. Pero ang gwapong si Nathan may attitude problem. Laging seryoso at nakalukot ang noon nito. Hirap siya magtiwala sa mga tao kaya naman halos wala nagtatagal na sekretary sa kanya. "You're fired." Halos umaalingaw na sigaw niya sa kanya nakakaisang buwan pa lang na sekretarya. Napayo ko na lang kawawang sekretarya. Nang sumunod na araw, bakante na naman ang desk ng sekretary ni Nathan na nakapwesto sa bungad ng pinto bagong sarili niyang opisina. "Pre, ano naman nangyari sa sekretarya mo? Don't tell me padala na naman yun ng kalaban mo." Nakangising bungad ng kaibigan niyang si Alvin. "Ano pa nga ba? Nahuhuli ko siya nagkakalkal sa drawer ko." Sa lubong ang kilin na sagot ng binata na nooy abala sa pagpirma ng mga dokumento. "Since wala akong sekretarya ngayon, ikaw munang pumalit." Sabi niya na sinara na ang folder at tinarap ang kaibigan. "Pre, hindi pwede ako naman na matatambakan ng trabaho niyan eh." Angal na agad ni Alvin. "Sino bang boss dito?" Tanong nitong tumayo pa't bahagyang nagtaas ng boses sa kaibigan. "Ikaw." Mababa ang tono ng boses na sagot ni Alvin. "Alam mo pala eh, pwes sumunod ka sa utos ko." Kunwari sabi nito. Napakamata lang ng ulo si Alvin habang napaupo sa bakanting mesa. "Pwede bang kunin ko muna mga gamit sa table ko?" Alanganing tanong niya. "Mamayang break," sagot ng binata na nooy nagpatuloy na sa ginagawa. Natapos ang ilang minuto, sumulip ito sa suot na relos at nagmamadaling tumayo. "Let's go. May meeting pala ako ngayon sa labas. Kailangan kita doon." Sabi nito na kumatok ng bahagya sa desk niya. Halos natataranta namang sumunod si Alvin sa kaibigan. Sa hallway na salubong ni Alvin ang isa niyang staff. "Boss Alvin, bakit di ka na bumalik?" "Magi-start ng meeting." Natataranta ng sabi nito. "Cancel mo. Kailangan pa ako ni Boss Nathan." Aniya na nagmamadaling humabol sa amo. Napakulot na lang ng noo ang assistant niyang si Chris. Pagdating sa restaurant agad na nakipagkamayan sa isa't isa si Nathan at ang mga nakanegosasyon nito. Matapos sa may isang oras din na madetaling pag-uusap, sumaya si Nathan kay Alvin na naoy nakaupo sa di kalayuan sa upuan niya. Agad tong tumayo at lumapit sa kanya. "Pen?" Mahinang sabi nito. "Ha?" Tanging naisagot ni Alvin. "Yung pen. Magpipirmahan na kami ng kontrata." Halos naiirita ng bulong nito sa kanya. Napangisa si Alvin. "Wala akong dala," bulong niya. "What?" Halos nanlaki ang matang bulong nito sa kanya. "I-delay mo muna. Bibili muna ako ng pen." Natatarantang sabi ni Alvin. Halos butil-butil ng pawis na nabas sa restaurant para maghanap ng ballpen. Sa sobrang tarantahan niya na naisip na magtanong sa mga staff ng restaurant at dumiretso siya sa labas mismo para maghanap ng mabibilhan. Malaki ang mga hakbang na binaybay niya ang gilid ng kalsada hanggang mabanggani ang isang babae. Bumagsak ang mga hawak ito at tumapon sa gilid ng kalsada hanggang mabangga niya ang isang babae. Bumagsak ang hawak ito. Isang ballpen ang gumulong sa paanan ni Alvin. Nanlaki ang mga mata niya habang pinagmamasdan ang tila naglinining na ballpen sa sahig. "Ballpen!" Parang wala sa sariling sabi niya, sabay dampot sa ballpen. Pero naunahan siya ng babaeng kaninang pinupulot isa-isa ang mga bumagsak na gamit. Bigla naman tila natauhan si Alvin. "Naku miss, pasensya ka na, hindi ko sinasadya." Agad na sabi niya tumulong sa pagpupulot ng gamit ang dalaga. Hanggang sa madampot niya isang resume. Bigla siya napasulyap sa magandang dalaga. "Naghahanap ka ng trabaho?" Parang excited pang tanong niya. Opo." Alanganing sagot ang dalaga. "Alam mo may opening sa amin, baka gusto mo magbasa ng resume." Agad na sabi niya. "Naku sige po sir." Natutuwa namang sabi ng dalaga. "Pwede ba akong humingi ng favor sa'yo?" Nahihiyang sabi ni Alvin.
Bigla naman napaurong ang dalaga na halatang nailang sa kanya. Naku miss, wag kang mailang sa akin. Gusto ko lang manghiram ng ballpen sa'yo. Agad na sabi niya sabay ngiti sa dalaga. Napaawang ang labi ng dalaga at napangiti sa kanya. Na makiram ng ballpen, nagmamadali nang bumalik si Alvin sa restaurant kung saan naghihintay ang boss niyang si Nathan. Humahangos pa siya na makaupo sa tabi nito sabay lapag ng ballpen. Halos pilit na ang ngiti nito nang dumating siya. Bakit ang tagal mo? Halos nanggigigil na bulong nito. Mamaya mo na lang ako pagalitan. Humihingal na bulong din ni Alvin. Bahagya pang natigilan si Nathan na makita ang kulay pink na ballpen. Alang-alin namang napangiti si Alvin, lalo nagsalubong ang kilin ng binata. Sige na, pwede na yan. Na makaalis na nga ang investor, doon siya hinarap ng kaibigan. Anong kalokohan yon ha? Bakit wala kang dalang kahit ano? Gigil na sabi nito sabay tapik sa kanya. Pre naman, binigla mo ako kanina. Aba malay ko ba ang kailangan para ng ballpen? Nakangising sabi niya. Sira ka talaga. Akmang tatapikin niya sa braso si Nathan pero agad naman tong nakailag. Nakapalog ka, close ka na ng deal. I-treat mo na ako ng lunch. Nangiting kantsaw ni Alvin kay Nathan. Diyan ka magaling. Nakangiting sabi nito sabay sa niya sa waiter. Habang kumakain, biglang naalala ni Alvin ang resume na tinupi niya at binulsa sa likuran ng kanyang pantalon. Meron na pala ako nakitang bagang mong sekretarya. Aniya sabay hugot sa bulsa. Nangingiting inabot niya ang nakatuping resume. Napakunot ang noon ni Nathan. Saan mo naman basara na puro tong resume na to? Tanong niya. Siya yung may-ari ng ballpen na pinaram ko sa'yo. Taas na upang sabi ni Alvin. Nailing namang binilik ni Nathan ang resume sa kanya. O bakit hindi mo type? Nakakunot ang noong tanong ni Alvin. Coincidence lang ba na nagkita kayo? O baka naman set up na naman to ng mga kalaban ko sa negosyo? Biglang sumeryosong mukha nito. Mukha namang hindi. Basta bukas tatawagan ko siya. Subukan man lang kahit isang buwan lang. Habang tinatapos ko mga trabaho sa department namin. Suhestyon nito. Meet Nadine. Maganda, may katamtamang taas. Maputi at makinis din ang balat. Sa unang tingin na akalain mo siyang Chinese actress na si Shen Yu. Kabaliktaran ni Nathan. Si Nadine masayahin. Sanay siya magpakababa at magpakatao dahil ganun siya pinalaki ng mga madre at pari na kumupkup sa kanya. Baby pa siya noon na mapulot siya sa harapan ng simbahan at mula noon di niya na nakilala pang turing niya mga magulang. Kasalukuyan siya nakasakay ng jeep papunta sa isang job interview. Halos hindi gumagalaw sa traffic ang jeep na sinasakyan niya, kaya naman panay ang silip niya sa relos niyang suot. Isang oras na lang at malilate na siya sa itinakdang oras ng interview niya, kaya naman gano'n na lang ang kabog ng dibdib niya. Lord, please help me. Panay ang usal niya ng dasal, hanggang sa magpasya na lang siyang bumaba na lang ng jeep. Halos lakad takbo na ang ginawa niya, di niya naalintana ang init at dumi ng hangin na humahampas sa mahaba niyang buhok. Matapos ang kalahating oras, narating na rin niya ang kumpanya. Muli siyang sumilip sa relos niyang suot. Kalahating oras silang titira bago mag-start ang job interview niya. Lalong lumakas ang kabog ng dibdib niya nang bumukas ang elevator na kapag unahan siyang pumasok. Halos siksikan na sa loob. Tumunog ang warning sign na kailangan magbuwas ng tao, pero dahil mukhang lahat ay nagmamadaling makapasok, walang ibig lumabas. Dahan-dahan kumilos si Nadine at lumabas ng elevator, at doon naman halos sabay-sabay na napabuntong hiningang iba. Ngumiti pa siya sa mga ito bago tuloy ang magsara ang elevator. Muli siyang sumilip sa relos niya. Ilang minuto lang natitira para sa appointment niya sa boss. Babaling na sana siya sa kabilang elevator nang babangga niya isang lalaki mula sa likuran niya. Sorry po sir, magalang na sabi niya. Hindi ngumingiti ang lalaki at seryoso lang na nakatingin sa kanya. Nagbaba ng palingan ng dalaga. Pagbaling niya sa ikalawang pinto, mabilis tong naupuno ng mga empleyado nagmamadali na rin ng mga oras na iyon. Lumingon siya sa likod at maraming empleyado naghahabol ng oras kaya tumabi na lang muna siya at naghintay hanggang siya na lang at ang kaninang nabangga niyang lalaki ang natira. Halos sabay pa nga silang pumasok ng elevator. Lord please, sana po pwede pa akong humabol, usal niya. Napakunot ang noon ng lalaki na marinig ang bulong niya. Nailing tong sumulip sa kanya. Nakayoko ang dalaga kaya di na nito napansin ang lalaki. Nang bumukas ang elevator, sabay din halos silang lumabas. Halos magkasunod din sila naglalakad at pumasok sa isang silid. Good morning, sir. Bungad ng mga empleyado sa lalaking sinusundan niya. Nanlaki ang mata ni Danin. Siya kaya ang boss? Bulong pa niya.
Excuse me, miss. May I help you? Approach sa kanya na isang babae. Yes, ma'am. Good morning. Miss Nadine, I'm having an interview with Mr. Nathaniel. Saglit tinignan ng babae ang hawak na logbook, tsaka siya pinapasok sa silid kung saan din pumasok ang lalaki. Ma'am, pasok po kayo sa glass door sa kanan. Inintay na po kayo ni President. Nakangiting sabi ng babae. Nanlaki ang mata ni Nadine. President ng company po? Alanganing tanong niya. Yes, ma'am. Nakangiting sagot ng babae. Natatarantang inayos niyang lalakot niyang damit. Sinuklay ng mga daliri ang nagulo niyang buhok. Go ahead, ma'am. Iniintay na po kayo ni sir. Muling sabi ng babae. Na makapasok ng silid, lalong lumakas ang kabog ng dibdib niya. Na mata raw niyang nakaupo at naghihintay makapasok sa loob ng silid. Ang kanyang lalaking kanina naakala niyang ordinaryong empleyado lang ng kumpanya. Have a seat. Seryosong mukhang sabi nito. Nadine Abigail Infante, right? Bungad nito. Yes, sir. Mag-a-apply ka pala. Bakit nagpaubaya ka sa elevator kanina? Hindi ba dapat nagmamadali ka makarating sa appointment mo? Seryosong mukhang sabi ko. Namatla si Nadine. Bahagyang napayo ko. Napakunot ang noo ng lalaki. Si Alvin, paano mo nakilala? Sunod na tanong pa nito. Po? Sino pong Alvin? Kurot ang noong tanong niya. Hindi mo kilala si Alvin? Nakakunot din ang noong tanong ni Nathan. Napabaling ang tingin ng dalaga sa ballpen na hawak ng binata at doon niya naalala ang lalaking kumuha ng resume niya. Alvin po bang pangalan ni sir na nanghiram po ng ballpen niyan sa akin? Nakangiting sabi pa ni Nadine sabay sulap sa ballpen. Natigilan naman ang binata at napasulap din sa hawak ng ballpen. So hiniram niya lang talaga to. Napakunot na upang tanong nito habang hawak ang ballpen. Opo, kahapon po malapit sa Asian restaurant. Nakangiting sagot ng dalaga. Bahagyang natigilan ng binata. May kakaibang karisma ang ngiti ng dalaga na tila nakakapanghina. Ilang saglit siyang napatitig sa matamis at inosenteng ngiti ng dalaga. Marunong ka ba mag-drive ng kotse? Tanong nito nang muling makabawi. Yes po, sir. Mabilis sa sagot ng dalaga. Good. Kailangan ko ng sekretaryeng marunong mag-drive. Since recommended ka naman ni Alvin, let's see kung kakayanin mo ang trabaho. Tanggap na po ako, sir? Nakangiting tanong ng dalaga. Yes, pwede ka na magsimula bukas. Seryoso at hindi ngumingiting sabi nito. Thank you po, sir. Halos hindi may tago ang tuwa ng dalaga. Follow me. Agad tumayong binata at naglakad sa hallway, pabalik ng sariling opisina. Matapos niya may pakita kay Nadine ang pwesto ng binata, ay pinauwi na rin niya ito. Halos hindi makapaniwala si Nadine na tanggap na siya sa trabaho, kaya naman agad siyang dumiretso sa pinakamalapit na simbahan. Kinabukasan, excited sa trabaho si Nadine. Buo-bungad pa lamang siya narinig niya ng malakas at galit na boss na nagsisimula sa loob ng opisina ni Nathan. Kitang-kita niya mula sa salaming dingding na nagtatalo si Nathan at ang dalawang lalaking bisita nito. Na mapansin niyang palabas na mga ito'y agad siyang lumayo at nagkubli. Ilang minuto pang pinalipas niya bago siya pumasok sa opisina ni Nathan. Good morning, sir. Bati niya rito. Come here. Seryosong mukhang sabi nito. Binuksan niya ang computer. Isa-isang tinuro sa kanya mga dapat niyang gawin. Mabilis naman niyang natutuhan ng mga tinuro nito. Kung may questions ka, just feel free to ask me. Mas gusto ko nagtatanong kaysa nagmamarunong. Makahulog ang sabi nito. Okay po, sir. Nakangiting sagot niya. Muling sumila ang cute na dimple si Nadine na napapangiti rin sa binata. Nang bumalik na sa pwesto ni si Nadine, napakunot ang noo ng binata. Bakit ba ako nakahawa sa ngiti niya? Nakakunot noong tanong niya sa sarili. Hapon na mapadaan sa opisina niya ang kaibigan si Alvin. Aba, Miss Ganda, nandito ka na pala? Nakangiting bungad ni Alvin. Nako sir, kayo po pala. Thank you po Nakangiting sabi nito at yumuko pa sa kanya. Nako, okay lang yun. Basta pagbutihan mo lang Huwag mong papansinin yung amo mong masungit. Nakangiti pang balong nito sa kanya habang ginunguso si Nathan na nakaupo sa loob ng opisina. Nakangiti naman tamango ang dalaga. So, how's Nadine? Cute, diba? Nangingiti pang bungad niya kay Nathan na makapasok na siya sa loob. Stop that nonsense. Sabihin mo nga sa akin, paano nalaman nila kuya na nalasot kong project? Seryoso mukhang tanong niya sa kaibigan.
Di ko nga alam eh. Parang di mo naman kilala yung kuya mo. Daig pang pa niya sa dami mga mata. Kaswal pang sabi niya. Malabang tama ka ng hinala sa ex-secretary mo. Arito na biglang naalalang dating sekretarya ng binata. Eto kayang napulot mo. Sa tingin mo okay ba to? Aniya sabay sila pa sa salamin at tumatagos sa pwesa ng dalaga. Oo naman. Tingnan mo naman. Mukhang anghel yan, oh. Don't tell me hindi ka nadadala sa smile niya. Nangaasar pang sabi nito. Sira ulo ka talaga. Bumalik ka na nga doon. Aniya sabay tulak sa kaibigan papalabas. Magpapaalam lang ako. May ocular kami sa Batangas kaya huwag kang maglalasing. Wala magdadrive sa'yo. Nakangiti pang sabi nito. Sira ka talaga. Umalis ka na nga. Nang gabing yon, pinag-drive na din si Nathan papunta sa isang bar. Sir, may imimit po ba tayo dito? Alanganing tanong niya na maipark ang kotse. Sumama lang ako saglit uminom. Maikling sagot niya. Pero sir, hindi po ako sanay uminom eh. Agad na sagot niya. Okay lang. Ako lang ang iinom. Panay ang silipin na din sa relo sa suod. Mag-aalas 10 na ng gabi, hindi pa rin tumitigil si Nathan sa pag-inom. Ang dami na rin ikwento nito sa kanya tungkol sa mga nakaraang sekretary nito at nanloko raw sa kanya. Sir, hindi pa po ba tayo uuwi? Medyo late na po kasi. Bulong niya rito. Sumulyap to sa relos at saka tumingin sa kanya. One shot na lang. Muling hirit pa nito bago tuloy ang tumayo. Sa tulong ng mga tauhan sa bar na akin nila pasakay ng kotse sa Nathan. Sir, saan po kayo nakatira? Talong niya sa halos nakapikit ng binata. Just drive, I'll tell you. Halos pabulong ng sagot nito. Bahagya siyang dumakwang upang ayusin ang seatbelt ng binata, kaya halos malanghap na niyang amoy ng alak na hininga nito. Nagsimula na mag-drive ang dalaga, at habang nagmamaneho siya nagtuturo lang ang binata kung saan kanto siya liliko, pero nagpaikot-ikot lang sila sa lugar. Hindi pa rin ito nakikita ang sariling tirahan kaya nagpasya na lamang siya na dumiretso na sarili niyang bahay. Hirap man pilit niyang inaalalayan bakit sa bahay niyang nasa second floor ang binata. Halos mabitawan niya nito sa sobrang kalasingan. Ay, grabe. Ba't kasi nagpakalasing kayo, sir? Hingal pang sabi niya na maihiga sa sofa ang binata. Kinapkapan niya ang bulsa ng pants ang binata at kinuha niyang cellphone para makontak ang pamilya nito. Pero tsempo namang tumawag ang best friend nitong si Alvin. Hello pre, kamusta? Agad na bungad ni Alvin. Hello sir, si Nadine po ito. Maagap niyang sagot. Nasaan ang boss mo? Agad na tanong nito. Nalasing po eh. Hindi ko po alam kung saan ang address niya. Nandito po siya sa bahay ko ngayon. Paliwanag niya. Ganun ba? Hayaan mo lang siya matulog muna dyan. Pasensya ka na ha. Nasa Batangas pa sa kami eh. Sige po sir. Matapos kausapan si Alvin, nagpainit ng mainit na tubig ang dalaga para sa cup noodles rin at yun na rin ang hahapunanin niya. Habang kumakain nakatanaw lang siya sa natutulog na binata. Kawawa naman siya. Usal pa niya. Mag-aalas 4 na madaling araw na magising si Nathan. Napaigtad pa na mapansin ang kinahigaan niya. Mula sa sofa, tanaw niya ang kamang kinahigan ni Nadine. Bakit nandito ka? Tanong niya habang nakahawak sa noo niya. Tumayo siya at nagmasid sa kabuoang kwarto ng dalaga. Simple at walang gaanong gamit sa loob ng kwarto maliban sa aparador na siya rin nagsisilbing tokador. May isang maliit na refrigerator sa kusina na walang ibang laman kundi tubig. Sa mesa napansin niyang basyo ng cup noodles sa pinagkainan ng dalaga. Ano to? Ito lang ang hapunan niya? Ani at kinuha pat sinilip ang basyo ng cup noodles. Muli siyang sumilip sa relos. Masyado pang maaga. Marahan siyang pumasok ang silid kung saan natutulog ang dalaga at tahimik lang na pinagmamasdan niya ito. Mag-isa lang ba talaga siya sa buhay? Bulong niya sa sarili na mapansin niyang litrato na nasa picture katabi ng lampshade. Larawan ni Nadine na nakasuot pa ng uniformeng pang high school, kasama matandang madre at pare na tumatayong ama at ina niya. Di naman nagbagong mukha niya. Napapangiti pang sabi niya. Wala man lang kahit anong laman tong kwarto niya. Bulong pa niya habang papalabas ang silid. Muli siyang naupo sa sofa at sinubukang bumalik sa pagtulog pero hindi na siya dalawin pa ng antok. Muli siyang tumayo at bahagyang sumilip sa dalaga, nakasalukoy ng mahimbing ang pagkakatulog. Biglang napaidad si Nadine nang tumunog ang katabi niyang alarm clock. Agad niyang sinilip ang sofa kung saan nakahiga ang amo niyang si Nathan pero wala na ito roon. Nagmamadali siyang bumangon. Tinignan ng kotse sa garahe at wala na rin ito roon. Umuwi na siguro siya.